Welcome back sa Panahon TV Weekend Edition. Time check po muna tayo, 5:70 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Samantala, sa ibang usapin naman, tingnan naman po natin kung tumaas na ba ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa. Meron po tayong 3 major dam dito sa Luzon. Ito po ay ang Magat Dam, ang Pantabangan Dam at itong Angat Dam. Unahin po muna natin itong Angat Dam. Dito sa Angat Dam, dito po natin kinukuha yung supply ng tubig natin dito sa Metro Manila at matatagpuan po ang Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan. Para po sa ating Angat Dam update, hindi po magandang balita dahil bumaba muli ang level ng tubig dito sa negative 0.07 meters. Kaya kahapon po, yan ay nasa 170.84 meters na lamang mula po sa 170.91 meters na level ng tubig ng June 12. At kung makikita natin, nasa critical level na po talaga ito dahil ang low water level natin ay nasa 180 meters at napakababa o napakalayo na po ng kasalukuyang level dito na nasa 170.84 meters. Ngayon, para mas maintindihan po natin, meron tayong tinatawag dito na Angat Flow. Ito po yung tubig mula dito sa Angat Dam ay dediretso po yan dito sa may hydroelectric power plant at gaya nga po ng sabi natin, dito nagmumula yung enerhiya para sa Luzon grid. At matapos naman dyan, yung tubig po natin ay dediretso pa sa dalawa pang dam, itong Ipo Dam at itong Bustos Dam. Dito po sa Bustos Dam, ito po ang nagsusupply ng irigasyon para sa Bulacan at dito naman po sa Ipo Dam, ito po ang pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila. So ngayon po, dahil nga ito ay nasa critical level, ay itinigil na po muna ang supply ng tubig dito sa Bustos Dam. Yan po ay para bigyan daan yung pangangailangan natin dito sa Ipo Dam. At bakit nga ba patuloy na bumababa yung level ng tubig dito sa Angat Dam? Meron po tayo ditong flow para mas maintindihan natin. Yung inflow po natin o yung tinatawag, ito po yung mga tubig na nanggagaling sa mga pag-ulan. So pag diretso po niya ng dam, hindi po yan sapat para mapunuan yung mga pagkukulang ng dam or yung Angat Dam dahil nga po mas malakas o mas mataas yung outflow nito. Ibig sabihin po ng outflow, yung inilalabas na tubig ng dam para supplyan ang Metro Manila. So ulitin po natin, yung ulan, yan po yung inflow at yung inilalabas na tubig ng Angat Dam, yung po yung tinatawag natin na outflow. So ngayon po medyo mahina pa yung mga nararanasan nating pag-ulan at kulang pa yan para matapatan natin yung inilalabas na tubig ng Angat Dam. So kasama din po sa 3 major dam itong Magat Dam. Dito naman po kinukuha ng mga magsasaka sa Isabela yung kanilang irigasyon. At para po sa ating Magat Dam update, bumaba rin po ang level ng tubig dito sa negative 0.40 meters. Kaya po kahapon nasa 167.06 meters na lamang ito at mula po yan sa 167.46 meters noong June 12 alas 6 ng umaga. Ang low water level natin dito ay nasa 160 meters. So patuloy po nating babantayan itong kondisyon ng tubig dito sa Magat Dam. And lastly, itong Pantabangan Dam kung saan naman sinusuportahan nito ang irigasyon para sa agrikultura ng mga taga Nueva Ecija. So para po sa ating Pantabangan update, bumaba rin po ang level dito, nasa negative 0.10 meters yung ibinaba nito. Yan po ay mula sa 180.19 meters, kaya po kahapon, alas 6 ng umaga ay nasa 180.09 meters na lamang ito. At kung makikita po natin, yung low water level natin dito ay nasa 171.50 meters. So patuloy pa rin nating babantayan ang kondisyon ng mga dam sa bansa sa mga susunod pang araw kahit na nararanasan na natin itong maulan na panahon. Sa puntong ito, alamin naman natin ang aasahang taya ng temperatura sa bansa. So unahin po muna natin dito sa Luzon. Sa Baguio City po, mababa pa rin yung temperatura natin dyan. Yan ay nasa 14 to 19 degrees Celsius at asahan din po natin dyan yung mga light rains. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon na umiiral po sa ating bansa. At dito naman sa Metro Manila, asahan po natin ng 24 to 31 degrees Celsius. Yan po ay merong occasional rains o yung tinatawag po natin na panakanakang pag-ulan. At para naman po dito sa Visayas, alamin naman po natin yung agwat ng temperatura sa Iloilo at Bacolod City. Yan ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. Asahan din po natin dyan na may mga cases pa rin tayo ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At dito naman po sa Tacloban, makakaranas tayo ng 24 to 33 degrees Celsius habang sa Cebu po meron tayong 25 to 34 degrees Celsius at mataas rin po ang tsansa niyan na kahit sumikat ang araw, may mga tsansa pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog.
Dumako naman po tayo sa Mindanao. Dito sa Cagayan de Oro, meron tayong 23 to 33 degrees Celsius at sa Metro Davao po, asahan po natin dyan ng 24 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Zamboanga City, makakaranas din po tayo ng 24 to 33 degrees Celsius at para po sa Zamboanga, asahan po natin yung mga partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At wag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV Weekend Edition.